Sa isang malawak na bukirin ay mayroong kakaibang tanawin sa kagubatang ito. Namangha ako sa kagandahan ng tanawing ito. Ika nga, pag nakapunta ka dito, baka sabihin mo sa iyong sarili, isla ba to? Kasi nga ang apakan mo dito ay puro buhangin na tila bang galing sa dagat ang buhangin ito. Ang estimate ko sa lupaing ito ay 2 hektarya, pero wala akong nakikitang bahay na nakatirik dito. Kaya nga sa sobrang ganda ng tanawing ito ay dito ako napili magcamping at dito na rin ako magluto-luto at dito na rin ako magkain. Ipapakita ko ang patunay na sa kabundukan nga ang malais lang tanawing ito. At mapapansin mo rin ang matatayog na kabundukan. Kaya sa mga oras na ito ay samahan ninyo ako sa pagcamping at magpalipas ng gabi dito. At ito na, inumpisahan ko na ang paghahanap ng kahoy para sa ating tent. Natapos ko na ang paghahanap ng kahoy, ngayon kakabit ko ng aking trapal para sa akin din. At nilagyan ko to ng pampatibay bawat kanto kasi papalakas na ang hangin. At ito, nilagay ko na ang aking tent, baka mabutan pa tayo ng ulan. Bago ko natapos ang pagtayo ng tent ay alas 5 na ng hapon. Kaya naman naghanap na ako na magagamit kong kahoy kasi bumabadya na ang ulan nito. At pinasok ko na rin ang mga gamit ko sa aking tent at maya-maya lang ay mapalingin sa tayo kasi papalapit na ang ulan nito. At ginamitan ko to na maraming bato ang pagpalingas kasi basa ang ilalim nito. Sa pagpalingas ko dito ay hirap na hirap ako kasi malakas ang hangin, basa pa ang ilalim. Halos kalating oras bago ko napausok ito. Hindi ko na tinantanan ang paggatong nito para hindi na mamatay ang apoy ko.
At sa wakas, makasalang na rin ako ng sinaing at papalapit na rin ang ulan sa akin. Sabi ko nga kanina, napakaganda ng tanawing ito. Pag napuntahan mo to, parang isla ang bukid na ito. Nilabas ko na ang aking takuri para maya-maya lang kakapin na tayo at malapit na rin maluto ang sinaing. At ito nga, nagawa ko pa maglibot-libot dahil natutuwa ako sa lugar na to. At pagbalik ko nito ay kakapin na tayo. At ayun, pagbalik ko nito, luto na ang sinaing. At dito, sasalang na sana ako ng tubig, pero may narinig ako nagsigaw. Nakakatakot ang sigaw nito. Pero hinayaan ko lang ito para tuloy lang ang camping ko. At sa wakas, makakapin na tayo dahil padilim na rin.
At ito na, malapit ko nang hindi makita ang paligid. At biglang bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang naikabit ko ang trapal, pero maya-maya rin na huminto na ang malakas na ulan na to. At pinagana ko na rin ang mga ilaw dahil napakadilim na sa kagubatang ito. At inumpisahan ko na rin ang pagkain dahil ginugutom na rin ako dahil wala pa akong hapunan nito. At ang ulam ko nga pala, preska tuna na lechong paksiw. Pwede na rin to. Kung napapansin ninyo, malakas ang hangin dahil sa bumabagyo sa pagkakataong ito. Dito, meron akong naramdaman na papalapit sa akin. Kung alam nyo lang, kinakabahan din ako sa pagkakataong ito. Kaya tinapos ko na ang pagkain ko nito. Ang napansin ko rin, napakaliwanag ng buwan. At naglibot-libot muna ako sa paligid nito kasi may naramdaman talaga ako kanina habang kumakain ako.
Tambay-tambay muna tayo at magmamasid-masid habang nagpapalipas ng oras para magpahinga. At ito, alas 10 na ng gabi. Kailangan ko na rin mamahinga kasi sobrang pagod na. At kinikalibutan nga ako sa lugar na ito. Mag-aalas 11 na ng gabi, meron akong naamoy, napakabaho nito. Kaya naman lumabas muna ako sa akin tent at tinignan ko to. Ito ang nakita ko. Pansinin niyo po na mabuti. Ano kaya ang aninong ito? Nang nailawan ko to, pero bakit tumatagos lang ang ilaw? Tapos bigla lang itong lumaho. Kaya kinuha ko ang aking kamera at may lang din kinuha ko na rin ang sandata ko. Baka ano pang mangyari sa akin sa lugar na to. Ang naisip ko dito, ang nagsigaw kanina at naamoy ko na napakabaho, tao lang ito. Hindi ito masamang elemento kasi kung masamang elemento ito, yari ako. Kaya tuloy nagdesisyon na ako sa akin sarili na hindi na ako magpalipas ng gabi kasi delikado ito. At hingi ako ng pasensya sa inyo na hindi ako makapag-overnight sa kagubatang ito. Bawi na lang ako sa sunod ng aking video.
Kahit nagliligpit na ako sa pagkakataong ito, grabe pa rin pagkaramdam ko sa bawat paligid nito. Baka totoo nga ang niisip ko, nasugurin ako. Mga par, kakaibang naramdaman ko nito mga par. Talagang mag-uwi na talaga ako mga par. Hindi ko kaya ito, grabe ka lawak ng lugar na ito mga par. Kakaiba dito. Mag-uwi na ako mga par. At ito, pauwi na nga ako, di na nga ako nag-video. Pero alam nyo ba, habang naglalakad ako papunta sa aking motor, kinakabahan ako nito. Pakiramdam ko parang sinusundan ako. Pero nagpapasalamat ako at nakauwi pa rin ako sa aking bahay.